Toyota Vios ba o Mitsubishi Mirage G4? Ano dito sa dalawang best-selling subcompact sedans ang bagay para sa'yo? Silipin natin itong 2022 Mitsubishi Mirage G4 sa GL Extreme at itong 2021 Toyota Vios XLE. Bakit nga ba natin kino-compare itong dalawang to? That's because they're both priced at the 600 plus thousand peso range. So tara, kumparahin na natin. Okay, sa itsura muna. Para dito, I think I'll leave it up to you. Subjective naman talaga yan. And ang dami na kasi nitong dalawang kotse nito sa kalsada. So by now, siguro you've made your choice na kung ano mas maganda para sa inyo. Pero let's just state the obvious. Mas kwadrado ang design ng Mitsubishi Mirage G4. Sa Toyota Vios naman, mas bilog siya ng konti. And for me, mas modern siya rin ng konti. Pero ito siguro mas timeless, no? Pero sa equipment, ano nga bang mga meron dito? Well, meron ka na itong parang dynamic shield design ng grille ng Mitsubishi. Ang lalaki ng ilaw mo dito, yung headlight assembly mo. Sa Vios naman, again, mas pahaba yung ilaw niya, mas pabilog yung mga itsura dito. Yung grille din, wala, classic design lang, nothing too special. Pagdating sa rims na itong dalawang kotse, 15 inches na silang pareho. Paano naman sa practicality, gaano kaluwag ang mga trunk nito or yung compartment? Simulan natin dito sa Mirage. Well, makikita mo space mo, pwede na siya for a car of its size. Hindi mo nga lang pwede i-fold down yung rear seats na yan para i-expand pa yung space mo dito. At ang hindi ko masyadong gusto dito, itong mga wheel arches sa tabi, medyo mataba siya. So kung malalaki yung mga maleta mo, baka hindi magkasa dyan lahat. Sa Vios naman, halos same lang rin yung space, pero pag tingnan mo naman yung wheel arches mo dito sa tabi, mas manipis siya. So, bigger luggages, better ang Toyota Vios. Paano naman sa loob? Well, sa Vios, naka-fabric seats ka. Yung upuan niya, okay naman, komportable naman, medyo maliit lang. Tapos yung manibela mo, may buttons ka na rin dyan. Sa kaliwa, pwede ka mag-control ng audio mo. Dito naman sa kanan, pansagot ng Bluetooth na cellphone. Tapos kung kailangan mo i-adjust itong manibela na to, meron siyang up and down, tilt function lang. Wala kang telescoping function. Yung instrument cluster mo, madali siya gamitin. 21,892 kilometers pa nga lang pala natatakbo nito. At para naman sa ibang equipment, meron ka na itong center touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto na. Paano yung speakers? Well, subukan natin yan. Okay naman yung tunog. I think mas malakas ito sa bass compared dun sa Mirage, pero paparinig ko sa inyo mamaya yung Mirage. Overall, parang mas gusto ko yun sa Mirage eh. Iba pang equipment dito, may aircon ka, meron kang handbrake na regular lang, wala pang electronic parking brake dito, at yun lang naman. Doon naman sa likod, para dito sa Vios, maluwag din siya, pero mapapansin mo na mas may support yung mga upuan niya compared dun sa Mirage. Dito na ngayon sa loob ng Mitsubishi Mirage G4 at well, it looks a little bit more basic compared dun sa Vios. For example, yung manibela mo, may buttons ka nga pero lahat nandito lang yan sa left side. Dito sa right side, blankong-blankong yan. Adjustments naman niya, pareho lang dun sa Vios. So up and down din lang, hindi mo siya mahihila papunta sa'yo. So kung may yung mga braso ninyo, well, you might need an upgrade. Pero overall, pwede na rin to for a very basic car, di ba? Yung instrument cluster mo rin halos walang laman. So it's very easy to read. 11,917 kilometers pa lang natatakbo. So very sariwa pa talaga. At dito naman sa gitna, itong center touchscreen mo, mas mukha siyang integrated, mas mukha siyang original. Doon kasi sa Vios, parang nilagay lang ng Toyota, naghanap lang sila ng ibang head unit at dinikit doon. Ito, dahil doon sa frame niya, mas maganda siya tingnan. Ngayon, pakinggan natin yung speakers ha. Okay, so masasabi ko dito, mas maganda yung bass doon sa Toyota Vios, pero dito sa Mitsubishi Mirage, parang mas buo yung tunog. Yung treble, mid at bass mo, mas naririnig overall dito kaysa dun sa Vios na puro bass lang. At dito nga pala, kahit na ganun yung nangyari, weird kasi dalawa lang speakers mo dito, sa harap lang, dun sa Vios apat. So, I don't know, magaling gawa ni Mitsubishi, di ba? Ngayon, yung maupuan mo, yun ko mas manipis siya compared dun sa Vios at mas wala siyang parang yung bolsters dito sa tabi. So kung gusto mo parang racing dyan, mas magsusway ka side to side dito. At doon naman sa likod, pakiramdam ko, mas maluwag rin konti itong Mitsubishi Mirage compared dun sa Vios, but dahil mas manipis din yung mga upuan dun sa likod. So kung gusto mo ng extra support, lalo na kung pang malayuan parati at matagal kang sumasakay sa loob, maybe you should get Toyota Vios instead. Usapang makina naman tayo, dito muna sa Mitsubishi Mirage. Meron ka lang 1.2 liter na 3-cylinder engine. Liit, di ba? 78 horsepower lang at 100 Newton meters of torque. Fuel economy mo dito, nasa 12 kilometers per liter sa loob ng city, matipid. At 24 kilometers per liter naman sa highway, matipid din. E paano naman sa Toyota Vios? Ang meron ka naman dito ay 1.3 liter engine, 4-cylinder ito, so mas swabe ng konti.
making 99 horsepower at 123 Newton meters of torque. So, ang laki nung talon nun from the Mitsubishi Mirage G4. And fuel economy mo dito, you can get around 14 kilometers per liter in the city at 23 kilometers per liter sa highway. Dahil na rin sa mas advanced netong CVT transmission. Ngayon, ang tanungin mo sa akin sigurado is, bakit parang mas matipid pa yung Vios kumpara dun sa Mirage kung mas maliit nga yung makina ng Mirage? Well, eto kutob ko lang to. Sa tingin ko ay dahil medyo mas mahina nga ang makina nito, lalo na kung puno kayo, marami kayong tao sa loob, maraming pasahero, mas kailangan na i-rev mo ng konti yung makina, kaya tumataas yung konsumo. So overall, when it comes to power, pati na rin sa fuel economy, dito ka na siguro sa Toyota Vios. So pag-usapan naman natin paano ang pakiramdam ng pagdadrive nitong dalawang kotseng to. Well, masasabi ko lang is sa Toyota Vios mas komportable siya ng konti. Feel ko mas tahimik sa loob ng kotse, pero mas mabigat ng konti naman yung pakiramdam ng kotse. Yung steering niya mas mabigat ng slightly lang, at overall it feels like a more solid vehicle. Dito naman sa Mitsubishi Mirage G4, magaan nga manibela mo, pero kasi ang gaan rin naman nung pakiramdam ng kotse, mas nimble siya ng konti. And that's also because of this. Pakinggan niyo to. Bakit nga ba mas magaan to? Pakinggan niyo yung pinto. Parang lata, ito mas solid pakinggan. So, sa presyong around 600,000 pesos, ano sa tingin ko ang mas kailangan yung piliin o mas dapat yung piliin sa dalawang kotse na to? Well, if you want a car that's really light at kadalasan ikaw lang naman mag-isa magdadrive, so hindi mo kailangan i-rev masyado yung makina, dito ka na sa Mitsubishi Mirage G4. Pero for all other cases, I think the Toyota Vios is the better option. At huwag niyong kakalimutan na kung naghahanap kayo ng affordable na Toyota Vios at Mitsubishi Mirage G4, pumunta na kayo dito sa Automart.ph warehouse sa Kalayaan Avenue, Quezon City, because these two cars are both for sale. Again, this is a 2022 Mitsubishi Mirage G4 GLX. This is around 600,000 pesos. At ito naman ay 2021 Toyota Vios XLE, also around 600,000 pesos.